Si Gianni Barrientos na kilala rin bilang The Flying A ay isang dating manlalaro ng basketball sa PBA at kasalukuyang assistant coach. Nakilala siya sa kanyang husay bilang point guard noong naglalaro siya para sa Far Eastern University o FEU Tamaraw sa UAAP kung saan nakamit nila ang 2 kampyonato. Noong 1993, naging bahagi siya ng Alaska Milkmen sa PBA at naging isa sa pinakamahusay na manlalaro ng liga. Tinanghal bilang PBA Most Valuable Player o MVP noong 1996 at naging susi sa Grand Slam ng kanilang koponan sa parehong taon. Kilala rin siya bilang PBA all-time leader sa steals at napabilang sa 25 greatest players of all time ng liga. Matapos ang kanyang matagumpay na karera bilang manlalaro, pumasok siya sa coaching at nagsilbing assistant coach sa iba't ibang koponan sa PBA at UAAP. Noong 2023, nasangkot siya sa isang kontrobersiya matapos magpakita ng mga hindi kanais-nais na kilos sa isang laro. Ngunit agad siyang humingi ng paumanhin at ipinahayag ang kanyang pagsisisi kasabay ng pagbabayad nito ng nasa 10,000 piso. Noong kasikatan ng kanyang laro sa kalagitnaan at huling bahagi ng dekada 90, muntikan ng mapirmahan ng Charlotte Hornets upang maging kauna-unahang homegrown Asian player sa kasaysayan ng NBA, si Gianni Barrientos. Ito ay nangyari noong mga huling taon ng dekada 90 matapos tanggapin ni Barrientos ang prestihiyosong parangal bilang PBA Most Valuable Player sa kanyang ika-4 na taon bilang profesional na manlalaro. Sa kanyang mahusay na pagtatanghal noong 1996, pinangunahan niya ang Alaska Aces sa pagkakamit ng Grand Slam na may average na 14.6 points, 4.9 rebounds, 5.4 assists at 1.4 steals. Mula sa kanyang Grand Slam season, patuloy na nagpakita ng mas mataas na antas ng laro si Barrientos na nagkaroon ng average na 16.7 points, 4.7 rebounds, 6 assists at 2.2 steals. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit siyang nakatawag ng atensyon ng mga international NBA scouts kabilang na si Joe Betancourt ng Charlotte Hornets na bumisita sa Pilipinas upang personal na masaksihan ang kakayahan ng 5'7" na playmaker. Ayon kay Barrientos, nagkaroon siya ng 2 alok mula kay Betancourt. Ang unang alok ay ang imbitasyon na dumaan sa training camp ng Charlotte Hornets subalit hindi ito naging interesado sa kanya. Ang pangalawang alok naman ay ang pagkakataon na mag-sign na ng isang 10-day contract sa Hornets na nagbigay sa kanya ng mas seryosong konsiderasyon. Ang una ay isang imbitasyon lamang ngunit para sa training camp ng Charlotte pero ayon sa kanya, hindi nila ito gaanong pinansin. Kung isipin mo, parang malayo sa katotohanan aniya. Nagpapahiwatig ng pagdududa kung gaano kaseryoso ang alok. Wala kasing malino na indikasyon ng matibay na intensyon mula sa panig ng nag-aalok, kaya tila isa lamang itong pangarap na malabo pang matupad. Ngunit nagbagong lahat nang bumalik si Joe Betancourt sa Pilipinas at personal na nanood ng isa sa kanilang laro, ang laban ng Pure Foods kontra Alaska. Ayon kay Barrientos, hindi niya malilimutan ang gabing yun. Bukod sa nanalo ang kanilang koponan, siya pa ang itinanghal na best player of the game. Malinaw na na-impress si Betancourt sa kanyang ipinakita at dito niya naramdaman na baka nga seryoso talaga ang interes ng mga taga-ibang bansa sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tila naging mas totoo at abot kamay ang isang dating malabong pangarap. Ayon kay Barrientos, ang layunin ng kumpanya ni Betancourt ay maging unang talent scouts na makakatap sa Asian market at makapagpadala ng unang manlalaro mula sa rehiyon papuntang NBA. Nangyari ito 2 taon bago madraft si Wang Zhizi ng Dallas Mavericks sa second round ng 1999 NBA draft at matagal bago pa man makalaro ang Chinese big man ng kanyang unang NBA game. Nagkita sina Betancourt, Barrientos at Alaska head coach Tim Cone sa Manila Peninsula para sa isang lihim na pagpupulong isang gabi ng Nobyembre noong 1997 upang pagplanuhan ang posibleng landas ng point guard papuntang NBA. Ayon kay Cone, ang plano ay para kay Barrientos na pumirma ng 10-day contract sa Charlotte Hornets ayon sa patakaran ng liga. Ang mga pumipirma ng ganitong kontrata ay binibigyan ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili sa loob ng unang maikling kontrata. Kapag nagpakitang gilas ang manlalaro, maaaring bigyan siya ng isa pang 10-day contract. Pagkatapos nito, kailangang pumili ang team kung pauwiin siya o pipirmahin para sa nalalabing bahagi ng season. Kapag hindi na siya inalok ng panibagong kontrata, otomatiko siyang magiging unrestricted free agent. Ayon kay Barrientos, suportado ng Alaska team owner na si Wilfred Oitengsu at Nick Cone ang plano niya sa NBA. Willing din naman si Boss Fred na papuntahin ako kasi everybody was dreaming about it. Kung natuloy yun, first Asian ako sa NBA. Maunahan ko pa sana sina Wang Zhizi, ani Barrientos.
Ang pagkakataong ito sana ang magtatala sa kanya bilang kauna-unahang Asyano, hindi lamang Pilipino na makakapasok sa NBA bago pa man si Wang Zizi ng China na sumabak sa liga noong 2001. Hindi biro ang alok. Ayon kay Cone, seryoso ang grupo ng Betancourt sa pagdadala kay Abarrientos sa Charlotte alinman sa pamamagitan ng 10-day contract o isang trial na pagbisita para masuri siya ng kupunan. They were very serious about it. Their offense was built around a small point guard and they were looking at Johnny as possible fit. Kwento ni Cone. Malinaw rin kay Johnny kung gaano kahalaga ang sandaling iyon. Ang pagkakasabi sa akin ni Coach Tim, if willing akong pumunta, yun na ang best way. Kung mag-training pa ako ng 2 months sa training camp nila, nasasayangan lang si Coach Tim. Pero kung may offer na 10-day contract, siguro baka mas matuloy din. Aniya. Aminado si Coach Ko na nahirapan siyang pagdesisyonan ng sitwasyon bilang coach at bilang taga-suporta ng pangarap ni Johnny. When I walked out of the meeting, I was thinking I lost Johnny. I'm not gonna have him for a while. I'll lose him for the national team and I was kind of upset. Pagbabalik tanaw niya. Ang pagkawala ni Abarrientos ay malaking kawalan hindi lamang para sa Alaska na pinangungunahan noon ni Jojo Lastimosa, Jeff Cariaso at Bong Hawkins. Kundi pati na rin sa Philippine Centennial Team na naghahanda para sa 1998 Asian Games sa Bangkok. Gayunpaman, batid ni Cone na may mga pangarap na kailangang suportahan anuman ang kapalit. It was a dream come true. You got to let guys live out their dreams. It would have been a country dream as well. You can't hold anything back like that. Aniya. I'm disappointed for myself but really happy for him. Ngunit sa hindi naasahang pangyayari, hindi kailanman dumating ang tawag na magbabago sana sa lahat. Ilang araw matapos ang meeting, nagdesisyon ang Charlotte Hornets na ipagpalit sina Muggsy Bogues at Tony Deck sa Golden State Warriors kapalit ni B.J. Armstrong. Si Bogues na naging mukha ng franchise mula pa noong 1988 ay hirap na noon dahil sa paulit-ulit na injury sa tuhod. Dahilan kaya binawasan ni Coach Dave Cowens ang kanyang playing time. Ang trade na ito ang nagpalabo sa pagkakataon ni Abarrientos. Sa huli, nanatili sa Pilipinas si Johnny Abarrientos. Ipinagpatuloy ang kanyang maalamat na karera sa PBA, ngunit siya pa rin ang manlalarong pinakamalapit sa NBA, isang paalala. Kung gaano kaselan at kabilis magsara ang pintuan ng oportunidad at kung paano kahit ang mga pangarap na halos abot kamay na ay maaari pa ring maiwang pangarap lamang. Sa kasalukuyan, si Johnny Abarrientos ay aktibong assistant coach para sa Magnolia Hotshots at Far Eastern University o FEU Tamaraos. Bilang isang dating PBA Most Valuable Player at mayamang karanasan bilang manlalaro at coach, patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang kaalaman at kasanayan sa mga kabataang manlalaro. Bukod sa kanyang coaching roles, si Abarrientos ay naging bahagi ng isang makulay na pamilya sa basketball. Ang kanyang pamangkin, si RJ Abarrientos ay kasalukuyang naglalaro para sa Barangay Ginebra, San Miguel sa PBA. Noong Desyembre 2024, nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang Manila Classico na naging espesyal para sa kanilang pamilya. Si RJ ay nagpakita ng kahanga-hangang laro na may 17 points sa ikalawang kalahati at nakatulong sa Ginebra na makamit ang panalo laban sa Magnolia, ang kupunan ni Johnny. Sa kabila ng kanyang busy schedule sa coaching, patuloy na sinusubaybayan ni Johnny ang karera ng kanyang pamangkin at nagbibigay ng suporta at gabay sa kanya. Ang kanilang relasyon ay isang magandang halimbawa ng pagpapahalaga sa pamilya at sa larangan ng basketball sa Pilipinas.